Inaprubahan kamakailan ng Senado ng Pilipinas ang defense budget para sa fiscal year FY 2025 na nagkakahalaga ng 265.10 billion pesos. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang paglalaan ng budget na ito, gayunpaman, ay tumutukoy lamang sa regular na pondo, hindi kasama ang dalawang mahalagang bahagi, ang Armed Forces of the Philippines, AFP, Modernization Program at ang Veterans Pension, na sa halip ay sakop sa ilalim ng Special Purpose Fund. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang kinakailangang hakbang upang matugunan ang dumaraming pangangailangan sa pagtatanggol ng bansa, lalo na habang ang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng komplikadong geopolitical dynamics sa rehiyon. Ang inaprubahang halaga para sa FY 2025 ay bahagyang mas mataas kaysa sa 254.115 bilyong piso na unang iminungkahi sa National Expenditure Program na isinumite para sa pag-aproba ilang buwan na ang nakakaraan. Ang paunang panukalang ito ay kasunod na ipinasa ng Kongreso noong Setyembre. Bagamat tila medyo katamtaman ang pagtaas, ito ay nagpapahiwatig ng pangako ng mga mambabatas na maglaan ng mas maraming mapagkukunan sa pagtatanggol sa gitna ng lumalaking alalahanin sa seguridad, lalo na sa West Philippine Sea. Gayunpaman, sa kabila ng pag-aproba ng Senado sa kabuuang badyet sa depensa, nananatili ang mga katanungan tungkol sa final na alokasyon para sa AFP Modernization Program. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang modernization budget ay nabawasan ng 10 bilyong piso, isang desisyon na may malaking implikasyon sa modernisasyon ng bansa. Kapansin-pansing wala si Senate President Chis Escudero sa pagdiriwang ng pag-aproba ng Senado sa budget ng depensa, isang visual na representasyon ng kanyang posisyon sa issue. Matagal nang advocate si Escudero para sa fiscal prudence, at sa kasong ito, sinuportahan niya ang pagbawas sa pondo ng AFP Modernization Program, sa paniniwalang dapat balansehin ng bansa ang paggasta sa depensa sa iba pang mahahalagang pangangailangan. Ang kanyang paninindigan ay medyo kontrobersyal dahil marami ang nagtatalo na ang isang mahusay na pinondohan na militar ay mahalaga sa pagtiyak ng pambansang seguridad sa rehiyon. Ang desisyon na bawasan ang AFP Modernization Program ng 10 bilyong piso ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga opisyal ng militar at mga analyst ng depensa na nangangatuwiran na ang pagbabawas ng pondo para sa naturang mahalagang inisyatiba ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto para sa postura ng depensa ng bansa. Gayunpaman, dahil sa pagbawas sa pondo para sa AFP Modernization Program, napilitan ang militar na muling isaalang-alang ang mga prioridad nito. Ayon sa mga sources sa loob ng Kagawaran ng Pambansang Depensa, DND, ang pagbabawas ay magpapaantala ng ilang pangunahing proyekto, kabilang ang pagkuha ng mga bagong fighter jet at ang pag-upgrade ng mga asset ng hukbong dagat. Ang mga pagkaantala na ito ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng militar na mabilis na tumugon sa mga potensyal na banta, lalo na't ang Pilipinas ay nahaharap sa tumitinding panggigipit mula sa mga kalapit na bansa na may mas advanced na kakayahan sa militar. Ang desisyon na bawasan ang pondo para sa AFP Modernization Program ay malamang na patuloy na magiging paksa ng debate sa mga darating na buwan. Ang mga tagapagtaguyod ng mas malakas na budget sa pagtatanggol ay nangangatuwiran na hindi kayang ipagpaliban ng bansa ang modernisasyon ng militar nito, dahil sa umuusbong na mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa conclusion, ang pag-aproba ng budget ng depensa ng FY 2025 ng Senado ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas. Habang ang Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa isang mabilis na pagbabago sa kapaligiran ng seguridad, ang AFP Modernization Program ay mananatiling pangunahing issue sa pambansang diskurso. Ang mga desisyong gagawin sa mga darating na buwan ay huhubog sa kinabukasan ng postura ng depensa ng bansa
at ang kakayahang tumugon sa kasalukuyan at umuusbong na mga banta. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.